Hi, hello mga kaibigan, mga kapamilya, masigasig na sumusubaybay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Martes, nasa ika-10 araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024. Patuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga ginagawa. Saan man tayo naruroon, ano man ang ating pinagkakaabalahan, huwag nating kalimutan na magpasalamat palagi at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Ngayon, gaya ng sinabi ko, nasa ika-10 araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024. Pakinggan natin kung ano ang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 12 hanggang 14. Ano ba ang isinasaad sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Napansin natin na si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay sinabi niya, ano sa tingin niyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa at nawala ang isa, hindi niya ba pwedeng iwanan ang 99 upang hanapin ang isa? At kung mahanap niya ito, magkaroon siya ng malaking pagdiriwang, kagalakan dahil nahanap niya yung isa. Alam nyo, parang napaka-impractical na gawain ito ng isang tao na iiwanan ang 99 dahil hanapin lang ang isa. Siguro posible lahat tayo, yun yung ating pwedeng hindi gawin. No? Halimbawa ako, kung mayroon akong 100 tupa at nawala yung isa, siguro isipin ko, hayaan ko na lang yon kung saan man siya napunta. Pero dito kabaliktaran ang gustong ipaabot ni Jesus. Iiwan mo yung 99 at hanapin lang yung nawala. Dito nagpapakita na ang bawat isa ay mahalaga. Mas mahalaga sa Panginoon na mahanap yung nawala kaysa 99 na nandyan na. Kakaibang pag-iisip ito. At ang pag-iisip na ito ay siyang nagpapakita at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng bawat isa sa atin. Kaya bilang tao siguro, kung balikan natin yung tanong na ano sa tingin mo? Bilang tao alam natin kung ano yung tama, ano yung mali. Kaya dito hinahamon tayo na magnilay palagi upang alamin kung ano ang tama at mali. At sa nakasanayan natin, mas piliin natin posible yung alam natin na mali. Dahil una, yung ating iniisip rin yun is yung ating pansariling kapakanan lang. At hindi natin iniisip yung posibleng maging bunga nito at kapakanan din ng ating kapwa. Kaya, para sa akin, mas maganda tingnan natin ito ng mabuti. Pagnilayan natin. Bilang tao, mayroon tayong kapasidad na magnilay at pumili kung ano yung tama at ano ang mali. Huwag tayong magpahulog sa bitag ng makasarili. Dahil minsan, dahil sa pag-iisip natin ng ating sariling kapakanan, palagi nating iniisip at ginagawa yung mali. Kaya sana, wag nating pairalin yung individualism na pag-uugali. Pairalin natin yung pananaw na kung ano yung nakakabuti sa akin ay nakakabuti rin sa iba. Pairalin natin yung pananaw na nagbibigay tayo ng pagpapahalaga, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa-tao rin. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magdasal, magnilay, upang sa gayon ay mayroon tayong kakayahang pumili palagi ng tama kaysa mali. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging masigasi. Bigyan mo pa kami ng kaliwanagan sa aming isip at isipan upang sa gayon ay matutunan naming pumili palagi ng kabutihan kaysa kasamaan.
Amen.